Kalaboso naman ang isang lasing na basurero sa lungsod ng Maynila. Pati ba naman kasi watawat ng City Hall pinagdiskitahan? Benji Durango, ikwento mo. Natsyempuhan ng mga security guard ng Manila City Hall madaling araw kanina ang nagpakilalang basurero na si Dondon de la Cruz. Dahil imbis na basura ang pulutin, ang Philippine National Flag pa ng City Hall ang pinitik. Palusot naman ni de la Cruz, hindi niya akalain na may bandila sa dulo ng taling hinahatak niya sa flagpole. Hindi mo alam na may flag doon sa dulo? Hindi ko po alam yung may flag. Sir, hindi ko po alam na may flag po sa taas. Pero kinuha mo siya sa flagpole? Hindi po. Saan? Doon po sa may poste na gano'n may bakal. Eh di ba flagpole yun? Hindi ko po alam mo ba yung flagpole? Lasing na lasing po ako, sir eh. Lasing hindi ko na alam kung ano yung poste, ano yung flagpole. Opo, lasing na lasing po ako. Nasobrang po ako sa alak, sir eh. Ilan ba yung ininom mo at nasobra ka sa alak? 3-4 kantos po. Giit pa ng mga CQ, suspect din nila ang basurero sa iba pang nawawalang gamit sa City Hall. Pero depensa ng suspect. Ito lang nawawala ron. Gusto yata sa akin ni Bintang. Pati yata yung pumatay sa mayor ng Zamboanga City. Sa akin pa binibintang. Hindi naman po ako pumatay ron. Aywan ko kung sino. Hindi man daw niya gustong matawag na makabayan ng mapag-interesan ng bandila. Aminado si de la Cruz na wala lang siya sa sarili dala ng kalasingan. Siyempre, hindi man po lahat ng tao na perpekto na pinanganak dito sa mundo. Nagkakamali po lahat ng tao. So next time, alam mo na kung ano yung flagpole? Opo, sir. So magnanakaw ka lang next time? Hindi na, sir. Nahaharap pa rin sa kaso magnanakaw si de la Cruz. Benji Durango, News 5. Sumuko na sa pulisya ang inakusahang ng rape at namugot sa 19 anyos na dalaga sa Cavite noong Martes. Pumunta sa Cavite Police District si Cesar Katipon para raw linisin ang kanyang pangalan. Positibo kasing itinuro si Katipon ng hipag at pamangkin ng biktima na kumaladkad at tumutok pa ng kutsilyo sa leeg ng biktimang si Mary Jane de la Vega. Pero mariing itinanggi ng suspect ang bintang. Hintayin na lang daw muna ang resulta ng DNA testing na isinasagawa bago siya parusahan. Showbiz action ulit tayo. Nag-iba na ang ihip ng hangin para kay Baron Geisler. Inamin ng aktor ang kasalanan sa mga artistang binastos umano niya at handa na rin daw siyang magbagong buhay. Jeff Fernando, ikwento mo. Tila natauhan na si Baron Geisler matapos ang kaliwat ka ng reklamo sa kanya ng mga kasamahang artista na nauwi na nga sa demandahan. To tell you the truth, sa mga nangyari, ang future ko po yung nakasalalay. Sa mga actions ko, pinagsisihan ko lahat ng mga nagawa ko. Para patunayang nagsisisi na siya, handa na raw siyang magparehab sa loob ng 70 araw. Okay, I will get help. I will become a better man, a better person. And then probably, if they see the changes in me, then maybe they will allow me to work. But I am hoping that I will be able to work again after my stay in rehab. Espesyal naman ang sorry na handog ni Baron para sa latest na nagreklamo sa kanyang si Cherry Pie Picache. I wanna apologize rin kay Miss Pie if I offended her in any way sa eksena namin. I am very, very sorry, Miss Pie. Sa isang text message, sinabi ni Cherry Pie na handa na siyang kalimutan ang nangyari at umaasa siyang hindi na ito mauulit. Nagbigay rin siya ng payo sa mga babaeng may kaparehas na karanasan na huwag matakot na lumaban para sa kanilang karapatan. Jeff Fernando, News 5. Excited naman ang reyna ng pelikulang Pilipino na si Susan Roses sa pagsabak niya sa seryeng Babaeng Hampas Lupa dito sa TV5. At Casey Concepcion, ikinwento ang pagbisita niya sa Uganda. MJ Marfori, ikwento mo. Respeto at pagbabahagi ng nalalaman. Yan ang natutunan ng reyna ng pelikulang Pilipino na si Susan Roses sa tagal niya sa showbiz. Kaya naman sa pinakabago niyang major project dito sa Kapatid Network na ang Babaeng Hampas Lupa, very excited na si Miss Susan na makatrabaho at ma-mentor ang lead star ng dekalibreng soap opera na si Alex Gonzaga.
Nagsisimula ka pa lang, siyempre malaking bagay na may suporta ka nung mga nauna na sa'yo. Bukod kay Alex, first time ding makakasama ni Miss Susan ang nagbabalik na aktres na si Alice Dixon. Sinimulan niya mga light movies, and then eventually she developed into a very fine dramatic actress. Nakabalik naman sa bansa mula sa kanyang kauna-unahang international mission para sa United Nations si mega daughter Casey Concepcion. Binisita ni Casey ang bansang Uganda bilang bahagi ng kanyang pagiging World Food Program Ambassador for World Hunger. Overwhelmed si Casey dahil sa kakaibang karanasan niya sa naturang bansa. Iba, merong mga lugar na talagang wala. Merong mga lugar na sobrang ganda. Katulad ng yung River Nile, yung sa Bible natin nababasa, di ba? Na-starstruck ako doon. Naikumpara pa nga ni Casey ang Uganda sa Mindanao. Yung sitwasyon nila doon, parang meron tayo sa Mindanao, yung meron talagang namamatay sa kagutuman doon. And that's the most impressive part na nakita ko yung worst and nakita ko yung best. Happy-happy naman si Casey sa successful na pagbaba ng timbang ngayon ng inang si Sharon Cuneta. I'm very proud of my mom. Sa usapang love life, pinili na muna ni Casey na manahimik tungkol sa kanila ng napapabalitang boyfriend na si Piolo Pascual. MJ Marfori, News 5. Oras na po para sa aksyon sa kasaysayan ngayong Biyernes, January 21. Simulan natin sa taong 1964. Ipinanganak sa Montalban, Rizal ang tinaguriang Grand Old Man of Philippine Politics, si Eulogio Amang Rodriguez Sr. Nakilala si Amang sa pagiging makamasa at makademokrasya. Kasama sa mga posisyong nahawakan niya ang Senate President, Mayor ng Maynila at Congressman. Sa kanya rin ipinangalan ang Vocational Technology School sa Lagtahan, Maynila na Eulogio Amang Rodriguez Institute of Science and Technology o IRIS. At sa France taong 1793, ginarote si King Louis XVI sa salang pagtataksil sa bayan. Sa ilalim ng pamumuno niya, tinatag ang assembly na binubuo ng 3 estado ng mga Pranses, ang mayayaman, ang kaparian at ang ordinaryong tao. Dahil sa diskriminasyong dinulot nito, sumiklab ang French Revolution na pinalalapan ng umunoy pangungurakot ni Reina Marie Antoinette. Kaya 9 na buwan matapos bitayin ng hari, sunod na rin ginarote ang reyna. At yan po ang ASK. Narito naman ang recap ng mga balita. Higit isang carnapping syndicate iniimbestigahan na ng mga pulis kung may koneksyon sa pagkamatay ni Emerson Lozano at Benson Evangelista. Impormante ng News 5 na nagdawit sa Dominguez Carnapping Syndicate sa pagpatay sa 2 car dealer, sumailalim sa interogasyon ng PNP. Mga pulis, kumbinsido sa testimonya ng informant. 5 ang sa aking palagay propaganda vehicle ng Carnapping Syndicate. Katotohanan, pagkatapos na monitor ng mga tao yung inyong bintang. Well, actually, maraming just a moment please. Just a moment. Let me speak. Please listen. You have been talking there for a long time. Attorney Lozano, go ahead, sir, go ahead. You let me. That's why I said go ahead. Attorney Oliver Lozano di napigilan maglabas ng sama ng loob sa pagkakadawit sa anak sa Dominguez Carnapping Syndicate. Ama ni Benson, kinwestiyon ang kredibilidad ng informant na lumapit sa News 5. I'm considering I'll ask my lawyers if I can file a libel case. Pinagkukutaan umano ng mga carnappers sa Cavite sinuyod ng mga otoridad. 8 hinihinalang miyembro ng ONAD Carnap Syndicate arestado. Hepe ng QC Police Station 10 sinibak sa pwesto dahil sa serye ng carnapping sa QC. PNP Chief General Raul Bacalzo aminadong posible rin may pulis na sangkot sa malawakang carnapping operations. Hindi naman po natin dinidiscount yun. Posible po yun. Pero sa ngayon po naman ay wala pa namang tayong nakukuhang ebidensya. Lalaki na tagpo ang patay sa Smoky Mountain. Biktima, ninakawan pa ng motor at suspect sa panggagahas at pagpugod sa isang dalaga sa Cavite, sumuko na sa mga pulis. Sa Action Sports,
tropang Texters at San Miguel Beermen, handang-handa na sa kanilang bakbakan sa first game ng PBA Finals bukas. Sa Showbiz Aksyon, Baron Geisler nagsorry kay Cherry Pie Picache dahil sa panghihipo niya. Cherry Pie, handang kalimutan ang nangyari. Mga kapatid, bukas po, huwag niyong kakaligtaan ang Alagang Kapatid, alas 6 po yan ng umaga at Linggo, alas 7 ng umaga. After that, yung Tutok Tulfo po, alas 10:30 ng gabi. At ang Usi, Sunday po, 10 p.m. Tatalakayin po natin yung barangay face-to-face. Pero bago yan, pare, ha? Yung Lupit ni Lord Rivera, kasama si Sean Yao doon. Alas 12 ng tanghali. Sean. At sa Sunday, napaka-exciting dahil yung groundbreaking ng Media Center ng TV5. Ay, naku, inaantay ko yun. Hindi na ako makatulog. I'm sure hindi ka makatulog talaga ngayong weekend. At yan pong 45 minuto ng maaaksyong balita. Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Dahil higit sa balita, aksyon! Willing-willing na. Happy weekend!